kumusta na yung mga wallet natin na laging may hangin? Walang laman, lobo-lobo lang. Char. At eto na nga yung balitang matagal lang hinihintay ng marami. Yung iba nagbabayad pa para lang magawa ito dati. Lalo na yung mga may SPay later limit dyan na nakatunga nga lang sa application nila. Dahil ayon sa mga usap-usapan mga ka-reloan at bagong paraan na ginagamit ng ilang mga users, posible nang ma-convert o ma-cash out ang ating SPay later limit. Pero teka lang mga ka-reloan, bago tayo magbunyira parang nanalo sa raffle, pag-usapan natin kung paano ito gumagana, magkano yung matatanggap nyo, paano ang proseso, at ano yung mga dapat bantayan, at kung bakit hindi, porket may limit ka ay dapat mo na itong gamitin. Kaya kung interesado ka mga ka-reloan, huwag kang aalis. Dahil baka mamaya may SPay later limit ka pala na nakaupo lang dyan na parang empleyado na sumasahod pero walang ginagawa. Pero mga ka-reloan, bago tayo magsimula, disclaimer lang po. Ang video po natin na to ay hindi sponsored at para sa information at review purposes lamang po. Ang mga opinion na maririnig nyo dito mga ka-reloan ay base lamang sa aking sariling experience at pananaliksik. Nasa inyo pa rin ang 100% na pagpapasya kung gagamit o hindi ng anumang service. Siguraduhin nyo lang mga ka-reloan na babasahin at uunawain yung mabuti ang lahat ng terms at charges bago gumawa ng kahit na anumang financial commitment. At ayun na nga mga ka-reloan, unang-una ano ba ang SPay later limit dyan? I-check nyo na yung mga Shopee nyo kasi baka meron pala kayo nito hindi nyo lang napapansin. Para sa mga hindi nakakalam, ang SPay later mga ka-reloan ay parang kaibigan mo sasabihing, bilhin mo na yan. Problemahin mo na lang bayaran mamaya. Di ba may mga ganyan tayo kaibigan? Sa mga ka-reloan, ito ay credit line ng Shopee na pwede mong gamitin sa mga produkto sa platform. So ito nga yung installment na buy now, pay later. Pero ang karamihang problema kasi ng nakararami, may limit ako pero ang kailangan ko cash. At syempre, hindi naman kagaya dati na pipindutin mo lang ay lalabas na parang ATM yung cash. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, nagbabayad pa yung iba kasi meron silang way na ginagawa. Kaya nga eto mga ka-reloan, laking gulat ko nung nakita ko sa aking SPay later platform, may nakalagay na diyang cash out sa aking available credit limit. So, ang credit limit ko pa nga ngayon, ang total ko ay 42,500 pero dahil nagamit ko na yung iba ay 30,000 ang laman nito ngayon. At yung pwede ko daw na i-withdraw galing dito sa pay later ko into cash ay 21,250. So, meron ako ditong installment plan na pwedeng 1 month, 3 months, 6 months, and 12 months. At syempre ito ay madi-disburse agad-agad sa ating Shopee Pay. Kaya yun nga mga ka-reloan, tinisinilip ko na agad kung magkano ba yung tutubuin nito kung malaki ba. Syempre mga ka-reloan, alam naman natin itong Shopee ay legit ito na utangan. So nung nag-select nga ako ng amount ko dito na 5,000, meron siyang times 3, times 6, and times 12 na installment. So, yung amount lang daw na marireceive ko ay 4,500 kasi meron siyang one-time processing fee na 500 pesos. And yung monthly effective interest niya ay 6.54%. So, monthly po yan mga ka-reloan. At yung monthly interest fee niya ay 197.5. So, etong 5,000 natin, kung 12 months to pay natin siya kukunin, ang magiging monthly repayment natin ay 617.17. So, kung pakikinggan natin, magaan lang siya mga ka-reloan kasi 600 nga lang, di ba? Kaya lang, 12 months ito, ha? At yung repayment schedule natin dito ay tuwing 15 every month. So, monthly po ang pagbabayad dito, not 7 days, not every 2 weeks, monthly. So, kung yung 5,000 na yon ay 12 months to pay natin, ang total nun ay 7,406. So, dahil ang natanggap lang natin ay 4,500, meron siyang tutubuin na 2,906.04 sa atin sa loob ng 12 months. Para sa akin, okay na to kapag wala akong malapitan or in case of emergency,
dito na lang ako lalapit, wala pa akong sumbat na maririnig. Kasi para sa akin ay okay na rin to, hindi rin tang haharas and hindi rin ito nagpo-post sa social media kapag ka hindi ka makabayad at pwede rin silang pakiusapan. So, eto yung 5,000 mo naman kung gusto mong mas mabilis mong mabayaran, subukan natin sa 3 months. 500 pa rin yung kanyang processing fee and mas bumaba yung kanyang interest rate, naging 5.82% na lang. So, yung monthly repayment naman natin dito ay 1,866.82. Kung 6 na buwan naman, ang mababago lang ulit ay yung effective interest rate niya na monthly ay magiging 6.44%. Then yung monthly nyo ay 1,033.74. So ayun mga ka-reloan, para sa akin ay goods na goods ito, lalo na kung sagad na yung S-loan ninyo o kaya naman ay wala kayong offer na S-loan pero meron kayong S-pay later, i-check nyo na yan kasi baka may nakalagay na rin diyang cash out. Sobrang easy lang ng process para siya ma-cash out at ma-disburse agad sa ating Shopee Pay. Disclaimer lang, hindi ko kayo inuobliga na mangutang ha. So yun na nga mga ka-reloan, yung sobrang daling paraan. Pero ito yung malaking pero. Hindi ibig sabihin na lahat ng paraan ay ligtas. At lalong hindi ibig sabihin ay libre ang pera dito ha. Tandaan natin ito ay utang. At tandaan nyo mga ka-reloan, dahil pwede nang ma-access ng iba ang kanilang limit into cash, mas lalong tumitindi ang tukso. At alam natin yan. O tukso, layuan mo ako. Char, parang laging may bumubulong, kunin mo na yan. Deserve mo yan, kailangan mo yan. Salong naman, maliit lang naman yung monthly repayment. Pagkatapos ng 5 minuto, cash out na, check out na. Tapos pagdating ng due date, biglang nag-airplane mode. Nako, masama yan ka-reloan. Mga ka-reloan, eto lang ang tandaan natin. Ang limit na to ay hindi bonus. At lalong hindi yan libre ha. Hindi yan sa'yo binibigay. Utang pa rin yan na kailangang bayaran. Pero madaling malapitan sa oras ng pangangailangan. Kaya bago mo galawin yung S-Pay Later limit mo, kung meron mang offer sa'yo, tanungin mo muna ang sarili mo, kailangan ko ba talaga to? At syempre, kung gagamitin mo to mga ka-reload, dapat para sa emergency, negosyo, o talagang mahalagang pangangailangan, yung may saysay. Pero kung para lang sa ikalimang tumbler mo na, baka kailangan muna nating mag-isip. At isa pa mga ka-reloan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, huwag kayo agad basta-basta maniniwala or magtitiwala sa kung sino-sino sa mga online na nag-aalok na kaya nilang i-convert yan sa cash, yung inyong S-Pay Later limit. Kapag may nagsabi sa yung send mo na lang yung account mo, mag-isip-isip ka muna. Baka ang ma-cash out hindi limit mo, yung account mo mismo. Ka-reloan, laging siguraduhin na naiintindihan mo ang proseso at alam mo ang risk bago gumawa ng kahit na anuman transaction. At ayan na nga mga ka-reloan, yan lang ang usapan natin tungkol sa S-Pay Later limit at bagong update. Syempre mga ka-reloan, kung nagustuhan nyo yung video natin na to, pindutin nyo na yung like, mag-comment kung meron ka na rin bang offer or nasubukan mo na rin ba itong S-Pay Later limit into cash. At syempre mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga loan application reviews, tips, warnings, at mga kwentuhang may kasamang katotohanan. At syempre konting kalokohan. Comment mo na rin dyan sa baba ka-reloan kung may S-Pay Later limit ka, magkano? At ano ang unang pumasok sa isip mo nung makita mo to? Utang ba? Negosyo? O check out agad? At pipili tayo ng may pinakamagandang sagot na mananalo sa ating Cash G. So yun lang mga ka-reloan, maraming salamat sa panonood. Ako ang inyong ka-reloan TV na nagsasabing, ang pinakamurang utang ay yung hindi mo kailangang utangin. Kita-kits sa susunod na video and sana iwasan natin yung tapal-tapal system para makaahon na tayong lahat sa pagkakautang. Yun lang and God bless you all. Bye!